Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong ako ay 19, namatay ako nang magkaroon ako ng reaksyong alerhiya sa isang gamot na naging sanhi ng aking pagka-suffocate hanggang sa mamatay. Habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong may puwersang humihila sa akin mula sa tuktok ng ulo ko hanggang sa tuluyan na akong humiwalay sa katawan ko. Sa labas ng aking katawan, hindi na ako nakaranas ng sakit o discomfort, ni hindi ko naranasan ang lakas na huminga. Nagsimula akong maglakbay ng napakabilis, at pagkatapos ay nalaman kong naglalakbay sa isang portal kasama ang marami pang iba. Sa portal na iyon, para akong nasa isang dimly lit waiting room, at pinagmamasdan ko ng may pag-usisa ang iba't ibang tao. Kabilang sa mga taong iyon ang 3 bastos na binatilyo na namatay sa isang aksidente sa sasakyan kung saan sila ay nalasing, at isang madaldal na babae na mukhang nasa edad 50. Nang mapansin ng babaeng iyon na nakatingin ako sa kanya, nagsimula siyang lumapit sa akin, sinamantala ang kanyang pagkakataon na makipag-usap sa akin. Maraming napag-usapan ng babae, at lalo na, tungkol sa taong dati niyang kasama sa kanyang buhay. Sinabi niya sa akin kung gaano siya ipinagmamalaki sa kanyang katawan, kung gaano niya inalagaan ang kanyang sarili, at kung gaano siya kaganda at kaakit-akit, bago siya nagparada ng kanyang katawan sa harap ko. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang anyo, kitang-kita kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang panlabas na anyo, at ang kanyang mapanlinlang na hitsura at kilos ay nagpapahiwatig kung gaano siya kababaw na nakatuon sa isang tao sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, ngunit kahit papaano ay ipinaalam sa akin na namatay siya sa cancer. Ang babae ay patuloy na nagsasalita, at pagod sa kanyang kadaldalan, nagpa siya akong magpatuloy. Pinanood ko ang ilang iba pang lumabas sa portal, at ang mga taong iyon ay parang mga ordinaryong tao, mga taong hindi partikular na mabuti o masama. Nagulat ako nang sabihin sa akin na ang mga tao sa paligid ko ay mga taong namatay kamakailan dahil sa zona iyon. Lahat ng tao at lahat ay tila totoo sa aking pangunawa gaya ng kanilang nakikita sa pamamagitan ng pisikal na katawan. Habang pinagmamasdan ko ang iba't ibang tao sa paligid ko, nilapitan ako ng isang dalaga na maganda ang berdeng mata at pulang buhok. Ang babaeng iyon ay nagsimulang magsabi sa akin tungkol sa kanyang sarili at ipinaliwanag sa akin na siya ay nalunod hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang pagkamatay, nakita at naranasan ko ang ilan sa kanyang nakita at naranasan sa oras ng kanyang kamatayan, at ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng kanyang pagpapaliwanag sa mga pangyayari at kung ano ang aktwal na nangyari ay maliwanag sa akin. Sabihin mo sa kanila ito. Sabihin mo sa kanila iyan. Utos niya habang nagsasalita, umaasang may parating ko ang kanyang mga mensahe sa kanyang mga mahal sa buhay na binibilang pa rin sa mga buhay. Magalang akong nakinig habang inilarawan niya ang taong siya noon, at inilarawan niya ang kanyang mga gusto at hindi gusto. Among other things, she asked me to convey to her loved ones na siya ay isang taong mahilig kumanta. Nang walang babala, nagsimula siyang kumanta ng isang kanta na may pinakamaganda at mapang-akit na boses sa pag-awit, na naging sanhi ng paghanga ng mga tao sa kanyang paligid sa kanyang talento sa boses at sa kagandahan at liksi kung saan siya gumagalaw. Pagkatapos ng kanyang impromptu rendition, ipinaliwanag sa akin ng dalaga kung paano niya pinagsisihan ang hindi pagtitiis ng kanyang mga paghihirap ng buong tapang at kung paano mas mabuting manatili sa Earth upang magtrabaho sa kanyang sarili at magpatuloy sa pag-aaral. Naaalala ko na kasama ako sa isang malaki at maliwanag na lugar kung saan maraming tao ang nagtitipon. Sa lugar na iyon, nakita ko ang mga maliliit na grupo na nagsimulang bumuo habang ang mga tao ay nakikitungo sa mga taong pinakakaginhawaan nila. Buhay sa usapan ng lugar nang pumasok ang isang lalaking may kakaibang presensya. Ang lalaki ay naglabas ng positibo at balanseng enerhiya, at alam kong mapagkakatiwalaan ko siyang sabihin sa akin kung nasaan ako at kung bakit kami nagtipon sa lugar na iyon. Sa paglapit ko sa kanya, nakatanggap ako ng komunikasyon na siya ay isang uri ng guro o gabay para sa grupo ng mga nagtitipon. Nang magtama ang tingin niya sa akin, natanggap ko ang impormasyon na isa siyang truck driver na namatay nang mabangga ang kanyang sasakyan sa isa pa. I am not a perfect man pero habang buhay ko pinagkadalubhasaan ko ang pagpapakumbaba, he said.
Ipinahayag din niya na naroon siya upang ituro sa grupo ang kahalagahan ng pagpapakumbaba dahil ang mga taong iyon ay naging bilib sa sarili hanggang sa puntong hinaranggan nito ang kanilang pananaw at pag-unlad sa kanilang buhay sa lupa. Hinaranggan ng mga taong iyon ang pagkatuto ng mahahalagang aral at maagang inabort ang kanilang buhay. Ito man ay hindi sinasadya sa ilang mga kaso o sa pamamagitan ng kanilang kawalang ingat o kawalan ng paningin. Ang ilan sa mga taong iyon ay nagpahayag ng lantarang pagwawalang bahala sa buhay sa paraan ng kanilang pag-inom ng droga at alkohol o sa paraan ng kanilang pakikilahok sa mga aktibidad na maaaring humantong sa pagkamatay ng isang tao. Ipinarating sa akin na ang gayong pag-uugali ay itinuturing na pagpapakamatay sa lugar na iyon. Sa pagpaliwanag sa paksa ng pagpapakamatay, ipinaliwanag sa akin ng guro na kapag kitilin ng isang tao ang kanilang sariling buhay sa desperasyon, dahil sa emosyonal o mental na kawalan ng timbang, pisikal na paghihirap, o kahit na matinding depresyon, ang paggawa nito ay katulad ng kapag ang isang napakatandang tao, pagod ng pagbitay sa buhay, tinatapos ito sa simpleng pagtanggi na kumain o huminga. Ang isang tao na kusang umalis sa kanilang buhay ay hindi pinarurusahan sa kabilang panig, paliwanag niya. Ipinaliwanag niya kung paano ang mga nag-abort ng kanilang sariling buhay ay nakakaranas ng isang panahon ng pahinga sa kabilang panig, ngunit kung ano ang nais nilang matutunan habang nasa katawan ay nananatiling natutunan, at ang paggawa nito ay hindi madali kung walang katawan. Naunawaan ko na hanggat tinuruan sila at binibigyan ng mabuti at kapaki-pakinabang na impormasyon sa lugar na iyon, at kahit na sumang-ayon sila ng buong puso sa itinuro at kung ano ang kailangan nilang matutunan, ang pag-aaral ay nananatiling teoretikal na walang katawan upang ilagay ang pag-aaral na iyon sa pagsubok. Ipinaliwanag niya kung paano niya kailangang turuan ang partikular na grupo ng mga tao kung gaano kahalaga para sa kanila na tingnan ang higit pa sa kanilang sarili. Nais niyang iparating sa kanila kung paano ilalagay ang kanilang pagkahumaling sa sarili sa likod nila at kung paano sila magpapatuloy sa pagtigil kung hindi nila maalis ang tanikala sa kanilang mga saloobin. Umiling siya bilang pagpapahiwatig na kakaunti lang ang magagawa niya para tulungan sila. Ipinaliwanag niya na ang kanyang serbisyo sa grupong iyon ay upang subukan at pag-alab ang apoy ng pagsinta para sa kung ano ang nais niyang ibigay sa kanila, upang ang apoy na nag-aapoy sa loob nila ay mag-aapoy sa buong kanilang pamamalagi sa Earth. Hindi ko alam kung anong mga pamamaraan ang ginamit niya sa pagtuturo sa grupo, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagiging nasa kanyang presensya, nagawa kong kumonekta sa lakas ng pag-aaral na nais niyang ibigay sa iba. Nang tanungin ko siya kung sino ang mga tao sa paligid namin, nakaramdam ako ng biglaang pag-aalala nang sumagot siya ng telepatiko na lahat sila ay mga patay na. Kung patay na ang mga taong ito, ano ako? Diretsyong tanong ko. Ikaw ay nasa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Para kang nakoma, may buhay pa rin sa iyo, paliwanag niya. Noon ako nagsimulang maghanap ng labasan, habang ako ay nagsimulang magpanik. Aalis na sana ako sa sulok ng kwarto nang biglang sumunggab sa akin ang isang pares ng mga teenager na lalaki para subukang pigilan akong lumabas sa lugar. Tila halos gusto nila ang pakikipagtalik o enerhiya, at ang kanilang mga intensyon ay naging mas determinado akong umalis. Ang kanilang mga aksyon at kahit na ang ilang mga pakikipag-ugnayan na mayroon ako sa iba ay nagpaunawa sa akin na ang ilan sa mga umaalis sa Earth ay dumating sa kabilang panig bilang ang parehong likas na tao na nilalang na sila ay nasa Earth. Sa kabilang panig, iniisip ko ang kahalagahan ng relihiyon, at sa tanong na iyon sa isip ko, natanggap ko ang kaalaman na ang relihiyon ay hindi mahalaga sa paraang inaakala ko. Ang relihiyon ng isang tao, anuman ang mangyari, ay isinulat sa kanilang sariling puso. Natutunan ko na mas mahalagang malaman kung sino ang tao kaysa kung sino o ano ang kanilang sinasamba. Ang dalas, tono, at kung ano ang naintindihan ko bilang mathematical equation ng isang tao ay ang mga katangiang tunay na tumutukoy sa isang tao. Nalaman ko na tayo ay isinilang sa mundo upang matutunan kung paano magmahal ng banal at na tayo ay nagiging Panginoon ng ating sarili sa pamamagitan ng pagiging Panginoon ng sarili nating mas mababa o mas siksik na mga aspeto ng ating sarili sa pamamagitan ng pag-channel ng mas mababang enerhiya pataas upang maabot ang ating pinakamataas na potensyal. Paunang salitain ko ang ikalawang bahagi ng aking NDE sa pagsasabing marami sa aking naranasan ang nananatiling nakalimutan sa akin at na natutokso akong sabihin na ang naranasan ko sa sumusunod na paglalarawan ay nangyari kasabay ng kung ano ang naibigay ko na sa isang account. Sa alinmang paraan, magsisimula ako sa pagsasabi na ang aking karanasan ay nagsimula sa pakiramdam ng paggalaw sa hindi kapani-pani walang bilis,
At habang ako ay gumagalaw, lalo kong nalaman ang isang banal na presensya na nagmula sa pinakadalisay na pag-ibig, isang pag-ibig na bumalat at tumagos sa aking pagkatao at pumuno sa akin na may pinakamalalim na pakiramdam ng kapayapaan. Nang lumingon ako sa presensya, nakita ko ang isang nilalang na ang mukha ay nagliliwanag ng napakagandang liwanag, at ang nilalang na iyon, na tatawagin kong gabay ko, ay naglabas ng napakainang enerhiya, kahit na may mga aspeto ng kanyang enerhiya at ng kanyang hitsura na tila panlalaki sa akin. Para kaming naglalakbay pataas at papunta sa isang kaharian o karanasan ng mas mataas na vibration. Bigla akong nasa kalawakan sa gitna ng mga bituin, planeta, at celestial na katawan, nakikinig sa diskurso ng aking gabay tungkol sa mga bituin habang naglalakbay kami sa universo. Habang kami ay naglalakbay, ang mga holographic na salita at numero ay lumitaw sa aking harapan habang ang aking gabay ay nagsasalita tungkol sa kagandahan ng celestial body at tungkol sa mga batas at kaayusan ng universo. Ipinaliwanag ng aking gabay na mayroong pinakamataas na matematika na likas sa lahat ng bagay sa universo, at sa panahong iyon, naunawaan ko ang napakalaking hanay ng mga equation sa matematika na elemento sa lahat ng kalikasan. Nakasulat ka sa mga bituin, sabi ng aking gabay habang ipinapaliwanag niya sa akin ang ayos sa likod ng mga bituin sa langit. Ipinaliwanag niya kung paano ang mga bituin ay isang mapa o mathematical key sa lahat ng bagay na umiiral at ang gayong kaalaman ay alam ng tao sa nakaraan ngunit mula noon ay nasira at ginamit para sa mga bagay na walang halaga sa ating planeta. Bilang sagot sa aking mga panalangin, ipinaliwanag sa akin ng aking gabay na mayroong kaayusan at pagiging perpekto sa lahat ng nangyayari at lahat ng umiiral. Bago ang aking NDE, tulad ng marami pang iba, naniniwala ako na nabubuhay tayo sa isang mundo ng kaguluhan. Tila hindi patas para sa akin na ang mga inosente ay nagdusa at ang ilan ay dumaranas ng mabigat at walang humpay na pagsubok habang ang iba ay ipinanganak sa isang buhay na marangya sa solong buhay na ipinagkaloob sa atin. Umiiyak ako at nananalangin ng ilang oras sa bawat pagkakataon na nagsusumamo sa Diyos na tulungan akong maunawaan ang kanyang disenyo. Sa panahon ng aking NDE, naunawaan ko na ang karamihan sa atin ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa posibleng maarak natin at ang ating buhay sa mundo ay isang napakaliit na sandali sa buhay ng ating espiritu. Ipinakita sa akin kung paanong ang bawat individual, sa kanilang sariling malayang kalooban, ay pumipili ng isang landas kung saan nila nahaharap ang mga pangyayari at karanasan na nakatuon sa pag-unlad ng aspeto ng espiritu na nais nilang paunlarin. Nalaman ko na sa katunayan ay may banal na matematika na likas sa program meme ng isang paglikha o intensyon, at ang program meme na iyon ay nag-aayos ng lakas na kinakailangan upang ayusin ang pagkakahanay ng mga pangyayari at karanasang iyon na nagpapadali sa nilalayon na pag-aaral. Sa buod, natutunan ko na walang nangyayari kung nagkataon. Ipinakita sa akin na ang bawat aspeto ng ating buhay ay pinamumunuan ng mga likas na batas ng ating sariling nilikha at pinili nating ipasailalim ang ating mga sarili sa mga batas na iyon. Natutunan ko na tayo talaga ang lumikha ng ating mundo. Ipinakita rin sa akin kung paano hindi kailanman maaaring ipagpalagay na kung ang isang tao ay nabubuhay sa isang buhay ng pagdurusa, ito ay dahil sa mga masasamang gawain na kanyang ginawa sa isang nakaraang buhay, at na marami ang maaaring pumili ng isang buhay ng pagdurusa para sa kung ano ang isang buhay. Ay madyay gising sa kanila o upang mahawakan ng buhay ng iba. Pinuno ako nito ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat na sa wakas ay maunawaan na ang ating buhay ay talagang nakaayos alinsunod sa isang banal na plano, at sa unang pagkakataon, nang hindi alam kung sino o ano ang Diyos, lubos akong nagtiwala sa Diyos at sa kanyang plano para sa buhay ko. Ang aking paglilibot sa universo ay isang hindi maipaliwanag na napakasayang karanasan para sa akin, at habang naglalakbay kami, ipinakita sa akin ang maraming magagandang planeta at buwan. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, dinala ako sa tila isang buhay na larawan ng ating planeta. Habang tinitignan ko ito ay nakita ko ang salitang Navata. Pagkatapos ang buong planeta ay tila nagising mula sa pagkakatulog nito habang ang liwanag ay sumikat dito. At narinig ko ang isang mahinang boses ng babae sa mga araw ng linggo sa ibang wika. Maghanda para sa ikapitong araw, narinig kong sabi ng boses, at nakita ko ang larawan ng isang piano nang makatanggap ako ng impormasyon tungkol sa musika at mga octaves. Sa parehong oras na pinapanood ko ang tila isang live na panoramak na pelikula ng mga eksena sa Earth, lumilipad ako sa ibabaw ng Earth ng napakabilis.
Bagamat nakalimutan ko na ang napakaraming detalye ng karanasang iyon, natatandaan kong nakakita ako ng mga taniman habang ipinaliwanag sa akin na ang pagkain ay binago at nalasan at ang mga tao sa mundo ay kumakain ng maruming pagkain. Ito ang kamatayan, narinig kong sabi ng isang tinig, at sinabihan ako na ang tao ay dapat bumalik sa lupa kung hindi ay darating ang kamatayan sa lahat ng dako. Bumalik sa lupa, ang paulit-ulit na tinig, at pinayuhan akong kumain lamang ng dalisay, walang halong, at malinis na pagkain. Pagkatapos ay binigyan ako ng pagsusuri sa buhay, at ang aking gabay ay tumayo sa tabi ko sa karanasang iyon bilang isang mapagmahal na suporta. Kahit na ako ay naging napakalupit minsan at nakasakit ng maraming tao sa aking masamang ugali, at kahit na nahihirapan akong magpatawad ng mga tao, tanging pagmamahal at pangunawa ang nadama ko sa buong buhay na pagsusuri. Mula sa pananaw ng isang mas mataas na kaisipan, naramdaman ko kung ano mismo ang naramdaman ng iba sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila, at nalaman ko na maging ang aking mga iniisip ay nakakaapekto sa mga nasa paligid ko. Nakapagtataka, nakapasok ako sa isipan ng marami sa mga nakausap ko noong buhay ko, at nakita ko ang kanilang nakaraan at ang emosyonal na tanawin sa likod ng kanilang mga iniisip upang maunawaan kung paano nabuo ang kanilang mga paniniwala tungkol sa buhay. Sa karanasang iyon, nakita ko kung paano ang lahat, bilang mga bata, ay nangangailangan ng pagmamahal, pagtanggap, at pagsang-ayon, at sa lahat, naramdaman ko ang parehong pagmamahal na nararamdaman ng isang ina sa kanyang paslit na anak. Taliwas sa aking paniniwala na ang Diyos ay isang Diyos ng paghatol at paghihiganti, natanto ko na ang Diyos ay tumitingin sa atin ng may pagmamahal at habag na nadarama ng isang ina sa kanyang maliliit na anak, bagamat may napakalaking sukat. Ang pagsusuri sa buhay ay nagbigay sa akin ng pagkakataong magsuri at makiramay sa mga tao sa pinakamalalim na paraan, at dahil sa mas malalim na pag-unawa na iyon at dahil tinanggihan ko ang paniwala ng isang mapanghusgang Diyos, naging mas madali akong magpatawad sa iba. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, nakadama ako ng kahangahangang pagbitaw sa bigat ng aking galit at paghatol at nadama ang isang makainang pagmamahal sa kahit na ang aking sinumpaang mga kaaway. Nabatid din sa akin na ang aking mas mataas na sarili o kaluluwa, ay tumitingin sa aking pisikal na sarili na may parehong pagmamahal sa ina at pakikiramay, at nais nitong mamuhay ako ng isang buhay na puno ng pagmamahal, kaligayahan, at kagalakan. Sa panahon ng aking malapit na kamatayan na karanasan, hindi ko kailanman naramdaman na ang Diyos ay isang nilalang na inilipat sa anyo, ngunit sa halip na ang Diyos ang kakanyahan, likas sa lahat ng anyo. Naramdaman ko rin na ang Diyos ay medyo may sobrang katalinuhan, o ang kaayusan sa lahat ng bagay, at ang pinakamataas na vibration of frequency quintessence, na naroroon sa lahat ng dako at sa lahat ng bagay. Mula sa aking NDE, ibinalik ko ang kaalaman na ang lahat ay puno ng divine essence o divine spark, na tinatawag kong Diyos, at ang divine spark na iyon ay nasa bawat atom, mineral, gulay, hayop, tao, at higit pa. Sa pagtukoy ng Diyos, bumalik ako mula sa aking NDE na nakalaya mula sa mabigat na puwersa upang tukuyin, ikategorya, o lagyan ng label ang mga bagay. Nakikita ko ngayon na lahat tayo ay mulat at nararanasan ang buhay, natututo kung paano magmahal, lumikha, at paunlarin ang ating mga sarili upang maabot ang ating pinakamataas na potensyal. Alam ko na kailangan kong mamuhay sa kapahayagan ng aking espiritu at magtiwala sa Diyos ng higit kailanman. Napagtanto ko na ngayon na ang universo ay ganap na naayos at na ito ay palaging nakakahanap ng isang paraan upang balansehin ang lahat. Sa aking malapit na kamatayan na karanasan, napansin ko na ang bawat kontinente, bansa, lungsod, lahi, o pamilya ay nag-vibrate na may kakaibang pattern ng enerhiya, konektado ngunit naiiba sa iba pang uri nito, at bawat isa ay sagrado na may mahalagang layunin. Hiniling sa akin ng aking gabay na bumalik sa aking katawan. Masakit sa akin ang intensyon niya na para akong pinupunit sa kalahati. Ang emosyonal na sakit ay napakalalim na naramdaman ko ang aking pag-iyak na pumutok sa loob ko habang ako ay nahulog pasulong at bumagsak. Pagkatapos ay nagsimula akong humagulgol mula sa isang lugar sa kaloob-looban ko habang nararamdaman ko ang bawat bahagi ng aking pagkatao sa dalamhati. Ang pag-iisip na mawalay sa aking one and only ay hindi mabata na parang kamatayan. Lumapit sa akin ang aking guide, at sa pamamagitan ng kanyang mga bisig, inaliw niya ako at mahinahong pinalakas ang loob ko. Tumingin ka sa kaliwa mo, sabi niya,
at habang ginagawa ko, may nakita akong school bus na huminto sa di kalayuan. Pinanood ko ang isang maliit na bata na inihatid palabas ng bus at dinala sa akin, at nakilala ko ang batang iyon bilang aking anak, na noong panahong iyon ay 4 na taong gulang pa lamang. Hiniling sa kanya sa kanyang pagtulog na dumating sa espiritu upang tulungan ako. Lumapit siya sa akin at hinayla ako ng kaunti. "Mommy, sino ang mag-aalaga sa amin kung hindi ka bumalik?" tanong niya. Ang kanyang mga salita ay pumupuno sa akin ng isang pag-ibig na sumikat tulad ng araw, at walang pag-aalinlangan. Sinagot ko siya, sinasabing, "Mahal, gagawin ko, syempre." Ang aking gabay ay sadyang ngumiti at ipinaalala sa akin na hindi niya ako pinipilit na bumalik at sa huli ito ang aking pinili. Tumingin ako sa kanya at bumalik sa Earth. Gusto kong bumalik sa pagmamahal at pag-aalaga sa aking anak, ngunit ang pag-iisip na mawalay sa kanya ay masakit pa rin sa akin. "Tumingin ka sa kanan mo," sabi niya, at nang lumingon ako sa kanan ko, nakita ko ang holographic figure ng aking ina, matanda at nangangailangan ng tulong. Napilitan akong abutin, hawakan, at subukang tulungan ng tila buhay na aparisyon na iyon. "Kita mo, oras na, gusto mong bumalik," sabi ng aking guide. "Pakiusap, I can't go without you," naiiyak kong sabi. "Sige, sasama ako sa iyo," sagot niya. Bigla kaming magkasama bilang isang nilalang, at pakiramdam ko ay ligtas at kalmado ako. "Ituro ang iyong daliri pasulong at hawakan ng planeta," sabi niya. Inabot ko pasulong at nakita ko ang enerhiya sa anyo ng aking daliri na umaabot pasulong at pumapasok sa larangan ng enerhiya ng planeta. Naramdaman ko ang pag-agos ng kuryente mula sa dulo ng aking daliri at nagsimulang umakyat, at nang umabot sa unang buko ang pag-agos ng kuryente, naramdaman ko ang isang napakalaking puwersa na biglang humila sa akin pasulong. Ang susunod na bagay na alam ko ay bumalik sa aking silid sa bahay, tinitingnan ng aking katawan. Lumipat ako patungo sa aking katawan at sinubukang kumonekta dito, ngunit nang hindi ko magawa, nagsimula akong magpanik. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko, at sinubukan kong sumigaw, pero parang walang buhay na nakahiga ang katawan ko. Itulak ang iyong sarili ng paulit-ulit sa lugar ng lalamunan. Ito ay magti-trigger ng paglabas ng enerhiya, at maririnig ka ng iyong asawa, payo ng aking gabay. Kapag hinawakan ka niya, magagawa mong makipag-ugnayan muli sa iyong katawan, paliwanag niya. Sinimulan kong itulak ang bahagi ng aking lalamunan, ng paulit-ulit, hanggang sa makagawa ako ng sapat na tunog upang magising ang aking asawa. Nang hawakan ng aking asawa ang aking katawan, nakaranas ako ng isang sensasyon tulad ng kuryente na gumagalaw sa aking katawan, ngunit nanatili akong hindi makakonekta dito. Ang aking asawa, na napagtanto na ako ay nabigla, hinawakan ako, hinayla ang aking katawan paitaas patungo sa kanya, at sinimulang isiga ang aking pangalan ng paulit-ulit. Habang niyuyugyug niya ang katawan ko, nakaramdam ako ng kuryenteng nagsisimulang gumalaw sa buong balat ko, at naramdaman ko ang muling pagkonekta sa katawan ko. Aabutin ako ng mga linggo upang ibigay ang buong ulat ng lahat ng naranasan ko sa aking NDE, ngunit ang ibinigay ko ay isang maikling buod. Pagkaraan ng mga linggo, patuloy akong nagkaroon ng mga pangitain, hindi kapani-pani walang panaginip, at mga karanasang inspirado ng Diyos. Mula noon ay nawalan na ako ng ganang kumain ng laman ng hayop, at ang aking dieta ngayon ay pangunahing binubuo ng mga hilaw na organikong pagkain. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na may mga sangkap na kemikal, at sinusubukan kong kumain ng pagkain na may pinakamataas na kalidad at kadalisayan. Upang maging totoo sa aking sarili, iniwan ko ang relihiyong kinalakihan ko, bagaman hindi naging madali para sa akin ang paggawa nito. Pagkatapos ng aking malapit kamatayan na karanasan, nalaman kong mas kaunti ang gusto ko. Sa loob ng unang linggo pagkatapos ng aking malapit na kamatayan na karanasan, nililinis ko ang aking bahay, gustong mag-alis ng maraming bagay. Inalis ko ang maraming palamuti sa bahay at musika na sa tingin ko ay hindi naaayon sa lakas at panginginig ng boses na gusto ko sa aking buhay. Nawalan ako ng pagnanais na mamili ng madalas gaya ng ginawa ko bago ang aking malapit na kamatayan na karanasan. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakita ako ng liwanag sa loob at paligid ng lahat. Nakakita ako sa kaharian na nakapaligid sa makalupang kaharian na ito, at nakikita at nararamdaman ko ang panginginig ng lahat ng bagay sa paligid ko. Di nagtagal pagkatapos ng aking malapit na kamatayan na karanasan, nagsimula akong magnilay at kumonekta sa aking gabay.
Ang aking mga panalangin ay naging mga pagkakataong kumonekta, madama, at tumanggap sa halip na magmakaawa, mag-alala, at humingi ng tawad. Kahit na hindi ako nagsasanay na Kristiyano, sinisikap ko pa ring mamuhay ayon sa halimbawang pinangunahan ni Jesus at sa kanyang mga turo. Ngayon ay tinitingnan ko ng may pagpipitagan at iginagalang ang lahat na naging halimbawa ng mga turo ni Jesus. Nakakita ako ng mabuti, O Diyos, sa maraming lugar at sa loob ng mga turo ng maraming relihiyon at paaralan ng pag-iisip. Di nagtagal pagkatapos ng aking malapit kamatayang karanasan, napadpad ako sa isang babae na inaaliw ng marami pang iba. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat, sinimulan ko siyang kausapin. Ipinaliwanag niya sa akin na ngayon lang niya nalaman na ang kanyang anak na babae ay namatay, ngunit hindi niya alam kung bakit o paano. Hiniling kong makita ang isang larawan ng kanyang anak na babae dahil ang aking intuisyon ay nagsasabi sa akin na siya ay isa sa mga taong nakilala ko sa kabilang panig. Nagdala ng litrato ang babae nang makaharap ko siya kinabukasan, at nang tingnan ko ang larawan, nakilala ko agad siya bilang ang babaeng mahilig kumanta. Meron ba siyang medyo pulang buhok at berdeng mata? Tanong ko sa babae. Oo, siya nga, sagot ng babae. At noon ko nasabi sa kanya ang tungkol sa aking malapit ng mamatay, kung paano ko nakilala ang magandang dalagang iyon, at kung paano niya ako hiniling na maghatid ng ilang mensahe sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa pagbibigay ng isang salaysay ng aking pakikipag-ugnayan sa kabataang babae, at lahat ng sinabi ko sa babaeng ito tungkol sa sinabi ng kanyang anak na babae ay tila may perpektong kahulugan sa kanya. Sinabi niya sa akin na ilang sandali bago mamatay ang kanyang anak na babae, narinig niya mula sa iba na ang kanyang anak na babae ay nagsimulang kumanta at na siya ay may hilig sa pagkanta. Sinabi ko sa kanya ang mga pinagsisisihan ng kanyang anak tungkol sa pagpapasya niyang wakasan ang kanyang buhay ng maaga, at kahit na mahirap pag-isipan ang mga bagay na iyon, alam kong lahat ng ibinigay ko sa kanya ay nagbigay ng kaginhawaan sa babaeng iyon. Nalaman namin pagkaraan ng isang linggo o higit pa, sa pamamagitan ng coroner, kung paano namatay ang batang babae, na nagpatunay para sa akin kung ano ang sinabi sa akin ng kabataang babae sa kabilang panig tungkol sa mga kalagayan ng kanyang kamatayan at ang kanyang karanasan sa pagkamatay. Maaari kong punan ng isang libro ng mga kamanghamanghang bagay na naganap mula noong aking NDE. May mga hamon pa rin ang buhay ko, at tulad ng iba, nakikibaka pa rin ako sa sarili kong makamundong at personal na mga isyu. Nararamdaman ko na ang NDE ay nagising sa aking kamalayan at ilang mga kakayahan sa akin, at ang aking pangunawa sa buhay ay nadagdagan. Nalaman ko pagkatapos ng aking pagbabalik na ako ay hinayla sa partikular na portal na iyon sa simula ng malapit na kamatayan na karanasan, kasama ang iba na maagang natapos ang kanilang buhay, dahil sa loob ng maraming taon ay umiinom ako ng malalakas na gamot para sa aking mga problema sa kalusugan at iyon unti-unti akong pinapatay ng mga gamot na iyon. Nakita ko ang aking sarili bilang isang walang magawang biktima sa loob ng mahabang panahon at lubos na umaasa sa mga mapagkukunan sa labas upang ayusin ang mga problema sa aking kalusugan sa halip na maniwala sa kapangyarihan sa loob na baguhin ang aking kalusugan. Sa aking sakit at kalungkutan, ako ay naging puspos sa sarili at nawalan ng pag-asa. Natutunan ko mula sa pagkakita sa iba na dumaan sa portal na iyon na kailangan kong bitawan ang aking sarili. Upang talikuran ng aking personal na kwento ng pagiging biktima. Ibinigay ko ang lahat ng mga label na ibinigay sa akin ng mga doktor para sa aking mga problema sa kalusugan at pinakawalan ang aking kwento tungkol sa limitadong pagkatao na naisip ko. Nagtrabaho ako patungo sa pagpapakumbaba, at binuksan ko ang aking sarili sa pag-aaral at paglago. Buong pananagutan ko ang aking pagdurusa at hindi ko na sinisisi ang iba. Unti-unti, ginagawa kong refleksyon ng aking buhay ng perpektong pag-ibig na naranasan ko sa kabilang panig. Dahil sa napakamatalik na relasyon na naranasan ko sa pagdurusa, pagkalito, at takot sa buong buhay ko, umaasa ako na ang salaysay na ito ng aking NDE ay nagbibigay inspirasyon o nakakatulong sa iba sa ilang paraan, at para sa mga taong lubos na makakaugnay sa aking karanasan, na ito nagbibigay sa kanila ng ilang katiyakan, pag-asa, suporta, at maging ng kaliwanagan.